Magandang buhay everyone! My name is Erica May Magtibay and together with my team, we're dentistry students from one of the top dental schools in Manila, Central Escolar University. So now, let's all welcome our guest, Mr. Magtibay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Michael James Magtibay. Ako ay graduate sa Global City Innovative College noong taong 2012 ng kursong Bachelor of Science in Nursing. Thank you, Mr. Magtibay, for saying yes to this interview. We know your schedule is literally packed, so we really appreciate the time you've given us. As future dentists, we're not just about teeth. We're here to learn how the dream team works. Specifically, we want to see how the nurses collaborate with other medical professionals for the 10 out of 10 holistic patient care. Collaboration is the key, di ba? Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin to. Simulan po natin sa basic question. Sa isang shift nyo po sa hospital, ano po ang pinaka-core role nyo bilang isang nurse? Okay, good day sa inyong lahat. Marami ang ginagawa ng mga nurse sa isang shift, pero ang pinaka-core sa lahat ng ito ay ang pag-aalaga sa pasyente at making sure that there is ample communication sa healthcare team. Ibig sabihin na ito, aside sa needs ng patient, dapat ma-refer din sila sa mga kailangan ma-refer na members ng healthcare team. Sino-sino po ang mga nakakasama nyo ibang medical professionals? So, marami kami nakaka-interact na members ng healthcare team sa hospital, no? So, meron yung mga co-nurses namin, yung mga doctors, nutritionists, medtechs, radtechs, syempre, meron din naman mga dentists na tulad ninyo. What do you think is your role as a nurse within the collaboration with those other medical professions whom you interact with? Mahalaga ang role ng nurse kasi aside sa charts, if meron pang need na additional endorsement tungkol sa patient, sa nurse yan makukuha. Sa nurse yan marirelay ang mga ganyang information. During rounds, how do you provide input to the medical team para mas mapaganda ang treatment plan ni patients? May mag-rounds na doktor, pwede naman sabihin kung ano yung lagay ng patient ngayon, yung current vital signs, mga ongoing drips and medications. If merong nag-rounds na dietitian, pwede naman sabihin or if merong na-relay yung patient na mga pwede or bawal niya na kainin, no? Tapos, if meron ding dentist na nag-rounds, pwede naman namin sabihin din kung ano yung dental hygiene ng patient based sa aming interview and pati na rin sa observation. Maraming pwedeng information na makuha sa mga nurses. Naranasan niyo na po ba na may conflict sa advice ng dalawang magkaibang specialist? Bilang nurse po, paano niyo po na-resolve yun para hindi malito si patient? Kung meron mang mga conflict sa management, nakalagay ito sa chart at pinag-uusapan sa pamamagitan ng mga tinatawag nating multidisciplinary teams. Doon nagkakasundo yung mga members ng healthcare team kung ano yung nababagay na treatment para sa sa patient. Okay, we will go on the more specific questions naman po. How do you work with hospital pharmacies pagdating sa medication reconciliation o kaya may shortage sa specific IV fluids sa wards? Siyempre, kailangan lang sila i-inform if may kukuhaing gamot or kulang na IV fluids. We will just inform them and they will inform us if may stock or kailangan baguhin. After nun, kakausapin na namin yung doktor para ma-update din sila na walang available na gantong IV fluid or gantong gamot. In terms of lab results, paano mo hinahandle ang coordination with the medtechs lalo na kang stock o critical ang value ng lab results? Pag sa mga medtechs naman, actually, ang lang din talaga is kailangan silang i-inform. Follow up lang if kailan sila aakyat para mag-extract sa wards or sa patient's rooms or mag-follow up lang din kung kailan lalabas yung result ng mga labs na nagawa na. Paano ka nakikipagtulungan sa dietary department kung ang patient ay may strict religious o cultural restriction sa pagkain? Sa dietitians, wala. Kailangan lang talaga sila sabihan para mas maayos ang meal planning para sa patient. Siyempre, if di naman din sila aware, makukuha naman din nila yan through interviews. Pero, mas mapapadali if before sila pumasok, meron na silang idea kung ano yung
bawal o tsaka pwede din sa patient. Last question na lang po. Anong advice ang maibibigay nyo para sa aming mga future dentists para maging effective team player po kami sa loob ng hospital or multidisciplinary clinic? Kailangan nyo pagigihan ang communication skills nyo para mas maayos at mas clear kayo makakonvey ng information at walang misunderstandings with other members of the healthcare team. Kasi dyan nagsistem yung mga mismanagements, misunderstanding. So, ayun. So, make sure na okay yung communication skills nyo. And that's a wrap. Grabe! Thank you, Sir Michael Magtibay, with those gold nuggets of wisdom. Correct. We've learned so much for today about how nurses collaborate with other medical professionals for that ultimate patient care. Thank you very much, Mr. Magtibay, for this wonderful interview. To all the nurses and